naniniwala magkakaroon ako ng hustisya dyan. Tapos na desisyon yan. Alam mo, tayong dalawa, nalalaman natin, na tapos na ang desisyon dyan. Sir, parang, I got you correctly, parang you want the committee to get over and done with. Kung sabihin na lang nila yung boto nila. Total, alam ko na naman ang boto nila kung ano. Kasi numbers game ito hindi naman to justice, hindi naman to criminal hearing. Political to You want them to decide now para sa akin, desisyon na nila. Alam ko naman na boto nila. Sir, sinasabi nyo that it's likely na you get a guilty verdict. Sir, if so... Teka muna. Hindi ko sinasabing, nasasabi ko yung mga presidensya po, sigurado na boboto laban sa akin yun. Sir, pero Hindi ko alam yung iba. Kung gano'n lang mangyari, what is your remedy, sir? Wala naman. Siyempre, bahala na. Kakausapin natin yung mga abogado rin. Hindi naman ako nawo-worry dahil ako sa tao nag-alala sa akin, tao ako mananagot. Hindi naman ako nanagot dito sa mga kapwa ko na mga senador lang. Hindi ko masyadong binibigyan ng halaga ito. Nakikita ko naman na base sa kanilang pagmamadali na parang binababoy naman nila yung rules natin, ay hindi ako magkakaroon ng hustisya rito. Kaya nga dumidiretso ako sa bayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa isang press conference. Dahil sa gusto ko ilahat sa bayan diretso, ang bayan naman nag-alala sa akin Dito ako makakakuha ng hustisya. Dahil sila nakakaalam, nagkahalagahan ng C5. Sila nakakaalam nung kung anong luwag ang mararamdaman nila pag itong proyektong ito'y natapos. Sila nakakaalam, nakakulangan natin sa infrastruktura. Kaya ito'y gusto kong ilahat sa bayan. Kaya dito ko sinasabi sa bayan na wala akong ginagawang mali, wala akong ginagawang illegal, wala akong ginagawang unethical, wala akong kinikita dito. So sir, hindi niyo pinaconsider ang pagdulog sa Supreme Court? Ayoko muna sabihin kasi ang mga balak namin gawin sa mga darating na panahon at yan naman meron kasi kami isang grupo ng mga abogado na nag-uusap-usap dito at sila ang bahala na magpasya kung ano ang kanilang mga gagawin. Hindi naman ako si abogado kaya ayokong magsalita tungkol sa magiging strategy nila. Ayokong i-preempt yan. Sir, magpupulong-pulong ba kayo minorya matapos na walk out yung dalawang kasama? Hindi na kasi nakatiis yung dalawang kasamaan namin sobra naman yung ginagawa ng mayorya para naman talagang huwag ka na magsalita. At talaga nagmamadali parang, alam mo itong proyektong ito, sinasabi nila na 10 years ako pa raw. Ano nangyari? Tapos biglang minamadali lahat. Kakagulat din Talagang parang umabot sa 2010 elections. Sa bagay, talagang umiinit ang eleksyon. Kaya hindi natin masisisi na talagang ganito nakatindi. Ang mga... Kitang-kita naman natin, nagmamadali. Ako naman, to be fair, wala akong nakitang bill na ganito minamadali. Bill pa yan. At yung mga prioridad, yung sa mga ibang mga kaso 20 taon na wala pa. Ito naman, ang bilis. At saka gusto pa. Talaga naka-announce lahat. Usually, ang ethics committee hearings, executive session. Ito lang hindi. At talagang mambalak ako talagang hiyain lamang for political purposes para sa 2010. Pero sa palagay ko napahiya naman sila. Alam ng tao at kung ano gusto nila at alam nila kung ano katotohanan. Christine mo lang. Sir, klaro lang, kanina may sinabi ka na hindi ka sure na dumaan sa properties mo yung kulay verde Hindi, may dinaanan. Sinasabi ko may dinaanan. Hindi ko lang alam kako yung ano mismo. Kaya ka pinapaliwanag ko kanina na kung may nadaanan sa'yo, hindi nangangahulugan yun na ikaw nakinabang. Kaya nga sinasabi ko kanina na ang isang developer hindi nagbibigay ng right of way. Ayaw niya magbigay ng right of way. Dahil pag nagbigay ka ng right of way, nawawala ang exclusivity sa'yo. Bumababa ang bali ng lupa mo. So kung dumaan yun, hindi ka nag-benefit? Kung dumaan yun, hindi ako nagbenepisyo. Kung dumaan yun, dahil wala ako naman choice. Dahil kailangan doon dumaan. At pagkatapos, kung dumaan yun, babayaran ka sa zonal value, yun ang naaayon sa batas. Pero hindi ka nakikinabang dahil dumaan ang lupa sa'yo. Kaya ko naman gumawa ng kali. Kung ako gumawa ng kali ko, mas malaki pa ang aking kikitain. Pero totoo ba na when you were chairman of the Senate Finance Committee and when the speaker, meron daw kayo nilagay na honorate for the C5? Yung C5 ka, 1946 pa yan
Kaya unti-unti yan nilalagyan ng gobyerno. Pero ako talaga naman pagka meron pagkakataon, meron akong halimbawa, pag meron akong sa allocation sa akin ng pondo, gusto ko ilagay sa C5 para matapos na yan. Sir, bakit nakatutok sa inyo may property rin pala si Brother Mike na natamaan at nakilala? Hindi ko alam yung kay Brother Mike, hindi ko alam yung story nun. Kaya mahirap ang komento dyan. Pero masasabi ko lang dyan, basta naman merong kinuha sa kanya, dapat din siguro sa bayaran. Okay. Ano, sir? Pakiwala na. Sir, true daw po yung accusation na nagsulat daw po kayong mag-asawa sa PWH para daw po idaan yung kalsada sa property. Alam mo, unang-una ang misis ko hindi nakikihalo dyan sa mga ganyan, maski ako. Yung mga so-called damning evidence daw, DAMN, ang totoo na, dito sa project profile, ano ba yun? Dahil may nakalagay doon, proponent, spouses, Manuel, and Cynthia Villar. Alam po ninyo, ang DPWS, sila na mismo nagpaliwanag. Ito, daming evidence daw. Dahil may nilagay dyan, spouses, Manuel, and Cynthia Villar. Alam po ninyo, ito na mismo nagsabi na ang sa paliwanag ng DPWS, na normal sa kanila po, pagka may proyekto sa it is isang common practice sa DPWH na pagka sa isang may proyekto sa isang lugar, nilalagay nila ng proponent yung congressman doon sa area. Normal yan, nag-aagawan pa nga eh. Ang totoo na, masama loob ng congressman pag hindi mo nilagay ang pangalan niya. Sapagkat credit yan eh. Kaya pagka yung, nakita nyo, kaya na-issue ng mga billboard, agawan, this is a project of this, a proponent, agawan pa po yan. So normal po yan paglagay na ang proponent yan. Pangalawa, dito po sa mismong sinasabi na ebidensya daw, nakalagay dito, this road, when completed, will connect Quirino Avenue, Las Piñas City, Santos Avenue, Sucat Road, which will augment the road network of both cities, which can no longer cope up with the increasing vehicular traffic. It will be of great help in decongesting movement along sa Ponte Alabang Road of Las Piñas, Imelda Avenue, Parañaque. It will also promote and enhance industrial and commercial opportunity in the vicinity. Ito po. At ito pong ayan, ito. Normal po yan. At saka dito, no, itong pinakita ni Senator Jambi, na meron daw revised alignment. Ang totoo po nito, hinanap namin yan. Ito pala revised alignment. This refers to nilipat ng konti yung bridge. Yung bridge nilipat dahil sa nag-request ang LRTA na dadaan din daw sila. Kaya ang nag-request po ng alignment na yan, ito sinasabi, ang LRTA para sila, para maiayos yung kalye na makakadaan ng LRT kung sakasakali matuloy yung project. LRT po nag-request niyan. At saka yan, isang bridge lang, inusog lang, hindi ho yan yung niligo talaga na malakihan yung proyekto. Ito. Ito. Except, this project was not rerouted as it followed the original route. Pinalo po original route or alignment proposed, except for the location of one bridge whose center line was slightly shifted in the upstream direction. Ganyan. To rotate, etc. In order not to create conflict with the proposed alignment of LRT Line 1. Para po wag mag-conflict sa LRT Line 1. This was made in attention to the request of LRTA to the then NCR Regional Director so-and-so per letter, etc. But even with this slight change, the right of way was still maintained. So ito po ay pinakiusap ng LRT para po makadaan sila later on. Tsaka ito, maliit na ship of bridge, the so-called evidence. O yun, pinakita po yun, nayanig. Ano yun? Parang daming evidence. Walang evidence, yung papilang pala ito. Lahat pala ng congressman, meron ganito. Eh, minsan na nayayanig po tayo ng ano,